Evet. Evet. Pero sabi mo sa akin hindi. Di ko naisip yun dati, tapos ngayon bigla na lang pumasok sa isip ko. Kaya ayun, sinabi ko kay Tugse. Eh kung gano'n naman pala, na naaalala mo na, siguro naman mabibigyan mo pa kami na ibang detalye. Sa totoo lang, wala rin talaga ako masyadong alam dyan eh. Sinabi ko lang kay Tugse kung ano yung alam ko. Tapos yung kaibigan ko nasa Albania. Sige, kumusta yung research mo? Nagawa ko na. Pumunta akong immigration office. Ada, kamusta naman yung research mo? Pwede kong ibigay sa iyo yung number ni Mr. Jalal, taga-immigration yon. Baka makatulong siya sa'yo. Oo nga, Ada. Kumusta naman yung sa'yo? Okay naman. Ang dami kong nang nalaman eh. Nagsimula na rin ako mag-research. Mabuti na lang talaga at naalala ko habang naghahanap-hanap ako na may kaibigan nga pala ako na ganun. Tinawagan ko siya. Pinaliwanag niya. Isusulat ko lahat yun. Itong white marriage na to, sobrang common naman ito, di ba? Siguro 2 sa 4 na tao. Pakilakasan yung boses mo. Pasensya na, Mr. Bora. Yung kaibigan mo na yan. Lalaki o babae? Babae. Nandito ba siya? Nandito po. Mabuti naman. I-arrange mo na yung interview kasama yung kaibigan mo. Meron ng man's perspective. Pasalamat tayo kay Rusgar. Pero kailangan din natin ng perspective ng babae. I-interviewin siya? Ganun na nga. Hindi na kailangan ng formal interview, Mr. Bora. Lalabas lang kami. Tapos tatanungin ko siya habang nagkakape kami. Ako na pong bahala doon. Mahiyain kasi siya. Sobra po. Hindi yun papayag magpa-interview. Kaya naman, sa bahay lang kami. Ada, nasa company tayo. Kaya hindi pwedeng nasa bahay lang. Kailangan mong gawin yung interview sa tamang paraan. Naka-record dapat. Naiintindihan mo. Pero Mr. Bora... At ikaw naman, Rusgar. Sumama ka. Kay Ada. Tamam. Kailangan ko ng pictures. pero Mr. Bora... Ada! Hindi ba binigyan na kita ng listahan ng rules natin dito? Tama po kayo. Sige, sabihin mo nga sa akin yung salitang pinakaayaw ko sa lahat. Pero kasi... Tama ka, ayan nga. Sige na. Magtrabaho na kayo. Sige na. Hello? Nasaan ka? Teka lang. Huwag ka na munang aalis dyan, ah. Pupunta ako dyan. Ay, tatawagan ko pa siya. Tawagan ko na kaya. Pero, hindi ko kasi kaya. At saka kung ako yung unang tatawag sa kanya, tumatawag na siya. Tumatawag nga. Teka, sandali lang. Paano nga sasagutin to? Hello, Celine? Teka, Celine, ano namang sasabihin mo sa kanya? 3 oras pa lang ang nakalipas Bakit tinawagan mo na siya agad? Celine, nandyan ka ba? Oo, nandito ako. Natawagan ba kita? Naku, aksidenteng napindot ko yata. May iba ka bang tatawagan? Oo eh. May tatawagan kasi akong Ali rin. Meron pa palang ibang Ali. Siguro naman meron ding ibang Celine, di ba? Wala. Hindi naman kailangan Celine ang pangalan niya. Siguro madaming magagandang babae dyan sa trabaho mo ngayon. Yung matatangkad at parang mga model. Matatangkad at parang model? Meron nga rito. Madami. Ganun ba? Madami dyan? Pero wala akong kinakausap sa kanila. At wala naman akong pakialam sa kanila. Ali, hindi to aksidente. Wala nang ibang Ali. Tumawag ako para marinig ang boses mo. Tapos ako 3 hours and 27 minutes nang nagpipigil na huwag kang tawagan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ali, simula ngayon magiging open na ako sa'yo. Hindi na ako magsisinungaling na tipong aksidente lang na natawagan kita. Magiging totoo na ako. Parang pwede na akong himatayin sa sinabi mo. Pakiramdam ko Naka-heart attack ako ngayon. Grabe to. Hindi ba parang... sobrang bilis naman natin? Parang masyado pang maagi. Kakakilala lang nating dalawa, di ba? Hindi naman ganun yun. Wala naman kasi yun sa mabilis o mabagal, sa huli o maaga. Lahat ng tinadhana mangyari, dapat mangyari. At lahat nag-uumpisa kung kailan dapat sila mag-umpisa. Sabi mo eh. Kung ganun, di sige. Sige na nga. Sige na, Beshi. Sabihin mo na sa akin yung sasabihin mo. Kasi may sasabihin din ako sa'yo. Sige na, sisimulan ko na. Hindi na niya ako tatanggalin. Ay, di mabuti naman kung ganun. Pinayagan niya ba akong magsulat ng article? Wow, parehas magandang balita yan buong buhay mo nagsusulat ka na Oo nga, tama ka. Pero yung topic, tungkol sa white marriages. Ano? At bakit naman yun ang naisip niya?
Mukhang nabigyan ko yata siya ng magandang idea Naghahanap ka talaga ng gulo. Kasi naman, kailangan turuan ng leksyon yung si Tugce at si Ruskar. Tatalunin ko silang dalawa. Totoong-totoo na to. Tatalunin ko na talaga sila. Pero, Ah, pero ano? Ayan na naman tayo sa pero mo na yan, ha? Ay nako, Ali, pinsan. pinsan. Kasi Pwedeng tumigil ka sa kakaikot mo. Nakakahilo. tumawag si Celine. Kaninang umaga ko pa siya gustong tawagan tapos nagulat ako siya pa yung unang tumawag sa akin. Alam mo ba? Ang weird ng pakiramdam ko para ako masusuka. Baka sa'yo pa ako Ali, masuka. kumalma ka. Please lang, huwag ka na madrama. Paano hindi ako magiging madrama? Love at first sight to. Maganda, matalino at bagay sa akin. Makinig ka sa akin. May kasabihan si Grandma dati, naalala mo pa ba yun? Alin doon? Ang dami niyang sinasabi dati. Sabi niya, may mga tao na napakadaling mahulog yung loob sa iba, di ba? Naalala mo, hindi niya alam na isa rin pala yung apo niya sa tinutukoy niya. Oo, tama ka nga. Paano naman niya kasi malalaman kung magiging katulad o maiiba ba yung mga apo niya sa iba? Parang kung mag-oo si Celine, siguradong pupuntahan ko siya at magpo-propose na ako sa kanya ngayon. Ang galing mo, tama yan. Sapat na yan para magpakasal. Oo naman, at ang sabi niya sa akin, simula ngayon, magpapakatotoo na siya sa lahat ng bagay. Tumawag siya sa akin at nag-usap kami. Noong una, ang sabi niya, aksidente lang daw. May tatawagan daw dapat siyang ibang ali nun. Tapos bigla niyang binawi na hindi yun aksidente. Ang sabi niya sa akin, simula ngayon, magpapakatotoo na siya sa relasyon namin. Kaya syempre, ganun din ako. O ano sa tingin mo, pinsan? Anong masasabi mo, ha? Ganun ba? Ayos, saludo ko sa kanya. Ako rin naman. Syempre, saludo ako sa kanya. Minsan, ang payo ko lang sa'yo, dahan-dahanin mo lang. Makinig ka. Ang kasal para kang nasa giyera niyan. Gets mo? Lahat ng relasyon parang giyera pero ibahin mo yung kasal. Minsan panalo ka dyan. Pero pwedeng minsan hostage ka. Oo, kung ganyan mo siya tingnan o nakikita, siguro nga. Sa tingin ko yung excitement lang yung hanap mo. Hindi excitement yung hanap ko. Simple lang. Kalaban na kaya ko. At mapagkakatiwalaan kong partner. At nakuha mo na yung mga yun sa iisang tao lang. Ang imposible, di ba? Ayun din nakakala ko. Oo. Siya nga pala. Ano na nga palang nangyari kay Ada, pinsan? Ah, si Ada? Si Ada, ayun, humingi siya ng isa pang chance. Kaya binigyan ko pa ng pagkakataon. Mabuti naman kasi mabait si Ada. Sige nga, paano mo naman nasabi mabait si Ada? Makikita mo naman yun sa mata nila. Ayoko nga, kahit anong pilit mo dyan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayoko. pumayag ka na kasi. Madali lang naman yung gagawin mo. Sasagutin mo lang yung mga tatanong ko sa interview. Huwag kang mag-alala kasi akong bahala sa iba. O di sige, magpapa-interview kung saan nagtatrabaho ngayon si Ali. At sasabihin ko sa interview na nagpakasal ako dati tapos nagpa-divorce. Paano naman malalaman ni Ali yun, girl? Beshi, pag nalaman ni Mr. Bora, malalaman niya rin yun. Walang Mr. Bora. Walang Mr. Bora. Wala ring Ali. Wala. Si Ruskar lang ang problema natin. At kakayanin natin si Ruskar. Wala yun. Kaya natin yung lokong yun. Oo, kasi kaya natin siya. Hindi ba parang baliktad? Pero Celine, hindi ka naman nakakatulong sa akin eh. Sabi ko kailangan kong talunin si Tugce. Nakadepende yung future ko sa company na to dun. Mr. Bora? Si Ada, nasan po? Nasaan si Ada? Magandang tanong. Ba't hinahanap mo sa akin? Kayo lagi magkasama. Magsishoot sana kami para dun sa interview pero bigla siyang nawala eh. Mabuti. Okay naman kayong dalawa, di ba? Di ba, napagsamahin sa trabaho? Oo naman. Lagi ko namang sinusubukan tulungan siya lalo na kapag tungkol sa trabaho, di ba? Pero parang maganda naman yung samahan yung dalawa eh. Minsan nga, nakikita kita, pumupunta sa desk niya, sumusunod ko nasan siya. Pakiramdam ko matagal na kayong magkakilalan dalawa. Tama ba ako? Di ko siya kilala dati. Ngayon lang. Ang totoo niyan, pakiramdam ko may gusto siya sa akin eh. May gusto sa'yo. Talaga? Ipapaliwanag ko. Pagdating kasi niya dito, tinawag siyang 27 ng lahat. Kaya yun, tinawag ko rin siyang number 27. Tapos nalaman niyang bago rin pala ako. Simula nun, inis na siya sa akin. Bitter. Parang bitter. Sabi mo eh. Pero pag trabaho, hahanapin ko lang muna siya. Makikita ko rin yung dito. Sigurado lalabas Okay. yun. Una na ako ha. Mag-usap kayo at magtrabaho. Hanapin mo siya. Hanapin para makapag-usap kayo at makapagtrabaho. Pinsan parang may kakaiba sa'yo. Anong meron? Ha? Ano ba yun? Anong kakaiba sa akin? May gusto kang malaman sa kanya. Alam ko na yan. Pinipilit mo siyang magsalita Ano kanina. yun? Kung ano-ano na naman sinasabi mo dyan. Ang dami ko pang gagawin ngayon. Sige na, alis na ako. Di ba may meeting ka ngayon? May gagawin ako sa labas.
Kung gusto mong malaman ko ano, sumama ka sa akin. Tara. Kaya mo na yan, pupuntahan ko pa si Celine eh. Teka, sandali lang. Hindi ka aalis. Sasama ka sa akin. Hindi ka naman umaattend ng meeting at hindi mo rin ginagawa trabaho mo. At saka, ngayon lang ako makikiusap sa'yo, pinsan. Kaya sasama ka sa akin. Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Oo na, sige na. Tara na. Sige na. Tara na. Abla, nasa na si Aslan? Umalis sila, kasama niya si Mr. Zaffer. Sabi nila babalik sila mamayang gabi. Tingnan nga natin. Kung anong meron sa loob. Hintayin natin. Mrs. Belma, hindi mo ba itataot? Ay, hindi naman ako naniniwala dyan eh. Hindi rin naman kami naniniwala eh. Nagkakatuwaan lang kami. At saka wala rin kasi akong alam dyan. Mrs. Belma, sige na, itaob mo na. Para sa akin na lang. Kasama mo ang master fortune teller dito. Itaob niyo na po, please. Sige na nga, Itaob mo paano lang. ba gagawin? Ganito lang ba? Tapos? Kailangan mong sabihin, tignan nga natin kung anong meron sa loob. Tingnan nga natin kung ano ang meron dito sa loob. Sige nga, tingnan natin kung anong nakalagay Nakikita sa mo ba kape yun? natin. Yung ginawa niya pag-ikot-ikot sa ulo niya. Ilalagay ko na muna to dyan para lumamig.